Hi guys, welcome back to my channel, Wang Pitait. By the way guys, ang topic na i-discuss natin ngayon ay ayon sa katanungan ni Ma'am Mariel Culagbang. Basahin ko muna yung katanungan niya guys ha. Sabi niya dito. Paano kung walang notice? Okay ma'am, kung nasa Singapore ka, kung hindi ka magbibigay, kung i-terminate mo yung 2 years contract mo sa employer mo, tapos hindi ka magbibigay ng notice, ikaw po yung magbabayad ng return ticket, return transportation mo pabalik sa Pinas. Klaro po yan, nakalagay po yan sa standard contract natin na pinirmahan natin. Pero kung ikaw, magbigay ka na lang ng 1 month notice sa employer mo, yung kailangan nakasulat written, para sa employer pa rin yung magbabayad ng iyong airplane ticket pa uwi ng Pinas. Okay? Sana nasagot ko yung katanungan mo, pero kung mayroon ka pang ibang katanungan, just comment below. Yun, at saka guys, nakalagay naman talaga yan dito sa standard contract natin na tayong mga kasambahay, pwede tayong mag-terminate ng ating kontrata. Whether may rason yan or wala, pwede. Yun nga lang, meron lang tayong choices. Gusto mong ikaw ba magbayad ng airplane ticket mo pabalik sa Pinas or sa employer. Ngayon, kung ako lang sa side ko, kung meron namang nilabag yung employer ko sa kontrata namin, like for example, hindi niya ako pinapasahod, hindi niya ako pinapakain, hindi niya ako pinapa-off day. Isang rason na yan na nilabag ni employer mo. Ngayon, kailangan mo magbigay ng resignation letter. Isusulat mo doon yung mga kadahilanan mo. Tapos, pagdating ng 1 month, pwede ka nang lumarga, sagot pa ni employer yung pamasahe mo. Pero kailangan ipaalam mo rin yun sa agency mo, at saka maganda na magbigay ka ng resignation sa agency, at saka magbigay ka rin ng resignation letter mo sa employer mo para meron kang evidence sa kasi kung ibibigay mo lang kay employer, merong tendency na sasabihin ng employer na hindi ka nagbigay ng resignation letter mo. Merong tendency na magbigay siya sa'yo, or merong tendency na susulat siya doon sa MOM ng feedback niya sa'yo na makaka-apekto sa'yo, which is negatibo na mga feedback. Kasi once yung employer nagbigay ng negative feedback sa'yo sa MOM, record mo na yan habang buhay sa pangalan mo, habang buhay talaga. Ngayon, habang hindi ka napapalit ng pangalan mo, or like for example, kung single ka, tapos naisipan mo pala, umuwi ka nag-break ka ng contract, tapos naisipan mo na gusto mong bumalik ulit sa Singapore. Ngayon, pag bumalik ka na sa Singapore, tapos merong negative na feedback no sa MOM, yung dati mong employer, makaka-affect yun sa pangalan mo. Kaya mahihirapan ka na makahanap ulit ng employer. Ganon. Kaya kung ako sa'yo, gamitin mo yung advice ko. Pero nasa'yo pa rin yung decision, okay?